Akala ko nananaginip ako. Totoo ba ito? Nilagay nila ito sa Articles of Impeachment. Dating Secretary of Justice, dating Chairman ng Commission on Human Rights, dating Senador, na ipinagyayabang magaling daw siya sa batas. Imagine, pumayag siya na ilagay ito sa Articles of Impeachment at siya pa ang tagapagsalita para lamang magkaroon siya ng publicity dahil alam niya hindi siya mananalo bilang senador. Lalo nga si Chel Jokno eh. Di ba ito yung ginagalitan ng Korte Suprema? Sinabi niya, ako abogado nitong mga mangingisda. Nung nalaman ng mga mangingisda na may kaso na sila daw ang nag-file, pumunta sila sa Supreme Court. Di boss, mga mahistrado, di namin kilala yan. Di naman namin abogado. Sumatakbo ba ang senador? Ano naman tinatakbo nito? Di ko alam eh. Hindi naman sa karera, ano? Kabayo. Karera ng kabayo. Yun. Oh, and running Chel Jokno in the inside followed by... Nitong ating mga ulupong na mga complainant ho dyan sa Kongreso at pinangangatawan ho talaga nila na matatanggal ho itong si Inday Sara Duterte sa kanilang walang kakwenta-kwentang Articles of Impeachment. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod... 5,000 pesos. Okay. It's there's a, hindi... 5,000 pesos. Ang ganda mo today, hindi mo akong bangang. Alright, welcome back mga kabitaan. Tayo po'y nagbabalik na naman ho at magbibigay na naman ng impormasyon, kaganapan sa ating bansa. Takbo ng politika. Ayun po, napag-usapan na po at andun na sa Kamara yung impeachment complaint laban sa ating VP Sara Duterte. Kaya medyo yung iba ho sa atin kinakabahan na, yung iba, yung pabor ho, ay talagang ang saya-saya na ho nila mga kabalitaan. Parang nanalo ho sila sa loto. Pero yung mga ka-DDS ay parang hindi alam kung anong gagawin. Kung matutuluyan ba si Inday Sara Duterte. Kasi nga hindi pa ho natin nababasa yung article of impeachment mga kabalitaan. Kung ano po yung mga nilalaman or kontento ng kanyang reklamo. Pero kung mapapanood nyo po itong programa ni Yes Yo Topacio, talagang mabubunutan ho kayo ng mga tinik ninyo mga kabalitaan. Dahil po ay ayon pa ni Topacio, nakakatawa. Pinagtatawanan niya po yung impeachment complaint ng makakaliwang grupo, yung Makabayan Bloc. Kaya sabi niya, ay walang silbi ito. Hindi ito makakalusot. Walang ebidensya. Pati nga nung nakaraan daw ay nilagay pa yung mga akusasyon. Ngayon dapat i-impeach yung kasalukuyan, yung ngayon na, yung mga nagaganap po nang nakaupo na po itong ating vice presidente. Kaya kung gusto niyo pong malaman ito, mag-subscribe na ho kayo para lagi tayong updated sa mga gaganapan sa ating lipunan. At the same time, pindutin nyo na rin po ang notification bell para ho agad-agad yung mapapanood itong mga latest uploaded video natin dito sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. At hindi na ho tayo magtatagal. Ibibigay ko na po kayo sa ating katawa-tawa na impormasyon na nakuha mula kay Attorney Topacio. Narito na po. Kasi bagay eh. Okay. Unang-una, ang impeachment po ay impeachable officer ang Vice President. Anong ibig sabihin? Anong legal implication nito? Dapat, yung mga ginawa mo na para ikaw ay ma-impeach, dapat ginawa mo yon bilang noong ikaw ay nakaupo na as one of the impeachable officers. Ayun. Kung Vice President ang impeach mo, yung mga ginawa niya habang siya ay Vice President. Kung Presidente impeach mo, may mga ginawa niya habang siya ay Presidente. Pero ito, kita mo
Ito mo yung sa articles of impeachment, lahat na lang ng maisip inilagay. Oo nga. Ang tawag dito ay mema. Ha? Mema sabi Ang nila. mema sabi, mema. Ito, Article 4, ha? Mema Di sabi. umano daw si Vice President Sara ay naglustay ng 2.735 billion in secret funds noong siya ay Davao City Mayor. Davao City Mayor, bakit ngayon mo Pinapile. ipa-file at nasaan yung proof mo? May plunder case ba man lang sa ombudsman? Nasaan ang iyong proof na merong paglulustay ng bilyon-bilyon? Alam nyo, kayo po ay nag-i-impeach ng second highest official na binoto ng 32 million Filipinos. Hindi basta-basta. Dapat ina-impeach yan kung puro chismis lang. Nakakatawa, chismis na nangyari nung hindi pa siya Vice President. Oh, ito pa, ang kapangitan ng ginagawa ni De Lima. Ill-gotten wealth daw, 111 million. Nasaan? Nasaan ang proof? Yung pinakita ni Trillanes, ayaw ngang aminin nung AMLAC na sa kanila nang galing. Dinidinay nga nila, pinandidirihan nga nila. 2 beses nila sinabi, hindi galing sa amin yan, hindi ko malaman kung saan galing yan. Papasihan mo yung nilabas ni Trillanes na impormasyon na hindi malaman kung saan ang galing, hinugot yata sa puwet ni Trillanes yun Oh, eto pa. Yun ang Article 10. Nakakatawa talaga. Okay. Article 11. Meron daw unexplained wealth dahil nilalagyan ng mga drug personality. Sino? Oh. Sino? At ngayon ba? Sinong drug personalities? Wala naman nakalagay doon sa Article 11. Sino nagbigay? May umamin ba na nagbigay sila kay Vice President? Puro ang tawag dito sa Chabacano, kutsinanga. Chismis. Oh, pero medyo bastos yun, kaya huwag na natin i-translate. Shiranay. Wala, sinasabayan ka o sige. Article 12. Okay. Hindi daw nilagay yung mga bank deposits sa SALN. Again, nasaang bank deposits? Alin? Magkano? Walay. Eto pa, Article 16. Opo. Mga EJK daw sa Davao City noong siya ay mayor. O kamote na naman itong alegasyon na ito. Unang-una, habang mayor daw siya. Pangalawa, sinong pinatay? Pangatlo, nasa ng kaso? Di walang kaso puro chismis ito Pangalan. Oh, Article 18, ito napakalabo. Gross incompetence and dereliction of duty during her second term as Davao City Mayor. Ano yun? Napakalawak. Vague. Sa batas, meron sinasabing void for vagueness. Kung ang akusasyon ay magulo, hindi maintindihan. Napakagulo. Parang bulbul. Buhol-buhol. Buhol-buhol magulo. Di ba magbuhol-buhol? Buhol-buhol yung buhok mo, buhol-buhol yung alambre. Hindi, diba? may shortcut kasi. Sige po. Oo. Buhol-buhol ni De Lima, yung kanyang ginawa. Buhol-buhol yung ginawa niya. Grabe makatawa sila. Buhol-buhol! Ano ba sinasabi ko? Ba't natawa kayo? Yan. Anong gross incompetence? Kasi pag sinabi niyong ganito lang, alam niyo po ang nangyari pagka vague ang accusation, it violates the due process clause of the Constitution. What does the due process clause state? Dapat, kung magcha-charge ka, may particularity, may specificity. Anong ginawa ko? Sasabihin ako, ikaw, mamamatay tao ko. Bakit mo sinabi? Sinong pinatay ko? Kailan ko pinatay? Saan ko nilagay yung bangkay? Nasaan yung bangkay? Paano ko pinatay? Nilason ko ba? Binaril ko? Sinaksak ko? Di niya alam. Wala. Ayun. Ba't na namatay? Pinakitahan ko ng litrato ni Benny Abante, kaya inatake sa puso. Ano ba nangyari? Anong cause of death? Unexplained wealth. Puro kalokohan eto pa. Tumanggap daw ng mga mga sari-saring mga suhol sa mga drug personalities.
Oh. Hindi nga nila alam kung saan eh. Sino? Saan? Kailan? Napo. Oh, eto pa. Eto, kung nakakatawa yon sa tingin ninyo, eto pa. Kasi daw ayaw niyang sumagot doon sa congressional inquiry, yung sa inquiry ng Quadcom, Opo. o yung hindi pala Quadcom, I'm sorry, yung public accountability, yung blue ribbon ng House. House, okay. Dapat daw siyang impeach. Ang gulo nga, marami pang legal question doon kung yung tinatanong sa kanya ay within the scope of the legislative inquiry, anong legislative inquiry, anong legislation ang kailangan, etc. Sumunod ba to sa due process? Sumunod ba to sa Ong versus Senate Blue Ribbon, etc., etc. May legal question pa nga eh. Itong pinaka-kengkoy. Ano po yun? Para sa akin, no? Ito mga kengkoy. Nagtangka daw siya. Take note, nagtangka na humingi ng 650 million in secret funds. Oh? Nagtangka. Hindi binigyan, hindi ginastos. Nagtangka. Krimen na ba ngayon na nagtangka? Nagpapatawa yata itong si Laila De Lima. Kung gusto niyang matawa yung mga tao, all she has to do is magpakita siya sa TV. Matatawa naman. Attorney, ano ba yan? Pwede rin naman sumayaw siya. Di ba may mga videos na sumasayaw? Palabas na lang natin yung video ni De Lima para matawa yung mga tao. Oh my God! Alam mo, side by side, may nag-video side by side sa kanila ni Congresswoman Luistro. Opo. Magkamukha talaga sila. Kaya mo na yun. Pero wala namang masama kung magkamukha. Diba? Parang silang babae. Ayun. Maganda. Okay. Nagtangka. Hindi naman binigyan. Natatanda ko yung joke eh. Yung isang lalaki nagre-reklamo sa kumpara niya. Ayan ang kumari mo. Grabe. Hingi ng pera. Nung isang beses, humingi ng 10,000. Nung isang beses, 5,000. Nung isang beses, 30,000. Kahapon lang, hiningan ako ng 50,000. Grabe. Umaabuso na. Binigay mo ba? Sabi niya, anong ginagawa niya sa pera? Malay ko, hindi ko naman binibigyan eh. Ano ba yun? Kaya nga eh. Oh my God. Kengkoy. Kengkoy talaga. Eto pa. Ano po? Umalis daw siya sa bansa nung nagkaroon ng Super Typhoon Karina. Oh, bagyo yun. Alam mo actually, ito nung binabasa ko yung articles of impeachment, kunirot ko yung sarili ko. Akala ko nananaginip ako. Totoo ba ito? Nilagay nila ito sa articles of impeachment. Grabe. Dating Secretary of Justice, dating Chairman ng Commission on Human Rights, dating Senador, na ipinagyayabang magaling daw siya sa batas. Can you imagine, pumayag siya na ilagay ito sa articles of impeachment at siya pa ang tagapagsalita para lamang magkaroon siya ng publicity dahil tumatakbo siya sa party list. Dahil alam niya, hindi siya mananalo bilang senador. Nag-party list na lang ngayon, gusto niya ng publicity. Obvious itong mga ulalong ito katulad ni Chel Jokno. In-invite pang resource speaker. Ano bang alam ni Chel Jokno na hindi alam ng ibang abogado? Ayun. Puro talo nga si Chel Jokno Di ba ito yung kinagalitan ng Korte Suprema? Sinabi niya, ako abogado nitong mga mangingisda. Nung nalaman ng mga mangingisda na may kaso, na sila daw ang nag-file, pumunta sila sa Supreme Court. Boss, mga mahistrado, di namin kilala yan. Di naman namin abogado. Ala. Makahiya-hiya. That is the kind of people na para lang makita yung muka sa telebisyon kasi tumatakbo ba ang senador? Ano ba tinatakbo nito? Di ko alam eh. Hindi naman sa karera, kabayo. Pero sir, Nasabayo pa natin dyan, Wenner. Yung doon yata tumatakbo si Chel Jokno. Yan, karera ng kabayo. Yun. And running Chel Jokno in the inside followed by... marunong kayo, Marunong kayong mag-speaker ng karera. Ayan. Ay, nako talagang... Eto pa. Hindi ko maintindihan talaga. Talagang ang sakit ng tiyan ko Kaya panay ang punta ko sa CR nung binabasa ko itong impeachment. Jerbox itong impeachment na to talaga. Ba't nagkaganon sila? Ito mo. Ito. Ayaw daw niya
na ikondena ang China tuwing pumapasok sa West Philippine Sea o South China Sea o whatever. Anak ng pating, hello? Kung ayaw niya, hindi naman siyang gumagawa ng foreign policy. Kung hindi yun ang opinion niya. Vice Presidente lang naman siya. May say ba siya sa foreign policy? Ano ba naman yan? Talagang ibang klase. Pagdating sa kaingutan, number one itong impeachment. Ang dami ko na nakikitang impeachment complaints. Yung kay ERAP, naging abogado tayo ni ERAP. Opo. Yung kay Corona, pinag-aralan natin yun. Yung mga impeachment na pinafile noon na hindi naman nagtatagumpay labang kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nung panahon niya. Hindi pa ako abogado na noon, ha? Pag binabasa ko iyon mga at least may sustansya. Ito ba? Ito, ha? Yun daw pagsabi, kasi hindi siya umattend ng 2024 State of the Nation, di ba? Opo. Yung SONA. Sabi niya, di ba, nagbiro siya. Sabi niya, I'm the designated survivor. Yun daw ibanta sa presidente. Ay, malaki na talaga sira ng complainants na to. Can you imagine? Hindi siya pumunta, hindi naman pwedeng pilitin ka, imbitahan ka sa SONA, pero kung ayaw mo, di wag mo. Correct. Dagos nagbiro siya, designated survivor ako. Ito yung designated survivor kasi walang alam itong mga to kundi mag-Google, manood ng TikTok. Ano yung echo chamber nila sa social media, sila ang nag-uusap. Hindi siguro nanonood ng cable ito or Netflix may designated survivor. Yes. Joke po yun. Hindi nyo nakuha. Hindi po namin kasalanan kung walang laman ang utak nyo. Eto, dahil daw dinipensahan si Pastor Kibuloy. Can you imagine that? Impeachable offense yun? Impeachable? Oh my God! Hindi ko na kaya. I cannot. Oh no! I cannot! Bakit nagkaganon? Diyos ko po, Ricardo! Sabi nga naman kapatid nyo. Ala. Ay, jablo kayo. Ay, mga jablo. Ay, garuti dapat sa inyo si Pastor Kibuloy, hindi nyo ba alam, innocent until proven otherwise? Ano kung dinipensahan? Ha? High crime yun? I-demanda nyo rin ako. Grabe, no? Sa pagdidepensa kay Pastor Kibuloy, Diyos, talagang, Diyos te salve Maria, lleno de gracia. Attorney, di ba? Ito pa, hindi pa tapos. Okay, But sige. wait, Sige. there's more! Okay. Nagdabog daw kasi. Nagdabog! Kasama Papasay. yun. Throwing a tantrum when certain police personnel assigned to her security were recalled. Nagdabog! Impeachable offense, nagdabog! Alam mo, kung di lang matikas itong mikropono to, mahampas ko sa ulo ko. Wag. Masisira ulo ko din sa mga to. God sumabi. Oh my God. God sumabi. Nagdabog. Talaga, nagdabog? Really? Ay, nako. Talagang, ito. Ito ba? Impeachable offense daw to. Dahil gusto daw niyang hukayin yung bangkay ni Pangulong Marcos Sr. Impeachable! Really? Diba? Dilima. Ayaw niyong ipalibing sa alibingan ng mga bayani itong si Marcos panahon Sr. yan, no? Ngayon magagalit kayo pag sinabing ihuhukayin. Napaka-ipokrita ninyo dyan. Yung mga grupong impeachment, yung paring adik, si Father Adik, yung mga madre dyan, sino yun? Yung ang pangit ng gupit. Yung gupit lang, ha? Hindi ko sinasabi yung mukha, ha? Ano, konghun ba yun? Konghun. Kuntao man yun. Oo. Bakit ba ka na naggupit noon? Nadulas ba yung barbero noon pag hinabol na lang sa kabila? Choice niya yun. Choice. Choice niya maging katawa-tawa yung gupit niya. Okay na. Hindi natin siya tutulig sa yun dahil... Magpagupit kaya akong ganon. Wag. Kahit bayaran mo ko 1 milyon, di ako magpapagupit ng ganon.
Ang ipokrito ninyo, mga paret mari ko. Ay, naku. Talaga. Kasama rin sila dun sa ano. Dios mío, caramba. Eso es terrible, absolutamente ridículo. Yan. Amura tuloy ako sa Spanish. Talaga. Oh my Dahil doon, really. Ay, talagang mababaliw ka. Anyway, alam mo, I cannot talaga eh. I cannot. Hindi kaya, ewan ko ba itong kailangan yata ng kumain muli ng sabay itong si Senator De Lima. Oh, yeah. Hindi, kasi brain food, maraming potassium ang saba. Oh, Kaya pag yeah. nakakakain ka noon, yung potassium kailangan yun sa yung mga kuryente sa katawan, yung mga ugat-ugat para mabuhay. Oo, baka kulang lang sa saba, Senator De Lima. Oh, yeah. Eh, padadalang kita ng isang, anong tawag doon? Hindi, attorney, baka, Piling ng saba. baka hindi lang niya na-review. Yung saba? Hindi yung ano yung... Bakit siya pumayang mag-spokesman? Oo. Anyway, sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yo, Topacio. Ayun po mga kabalitaan, narinig nyo na po ang naging katawa-tawang articles of impeachment mga kabalitaan nitong ating mga ulupong na mga complainant ho dyan sa Kongreso at pinangangatawan ho talaga nila na matatanggal ho itong si Inday Sara Duterte sa kanilang walang kakwenta-kwentang articles of impeachment. At ito naman ho yung mainstream media, bakit ho kaya hindi ho nila ito pinalabas at babasahin sa harap ng kamera para malaman ng taong bayan kung ano ito? Siguro nung nakita at nabasa na nila mga kabalitaan, parang iniisip na parang hindi tayo dito, mapapahiya tayo sa pagsusuporta ng mga hinampak na to mga kabalitaan. Talagang nakakatawa ho. At gusto ko na talagang tumawa rito kasi nga nagtitimpi lang din ako, may natutulog na eh. Baka magising kasi galing pa night shift eh. Baka may magising kaya talagang pinipigilan ko lang yung tawa dito. At ako talaga ay natatawa nito mga kabalitaan. Biruin niyo po, abogada, dating Department of Justice na hinahawakan yung malalaking posisyon ho sa ating gobyerno. Tapos tinatanggap niya at inaamin niya pa siya yung spokesperson ng grupo na ito naman ay ini-endorso ng Akbayan Party List na si Percival or Percy, bahala na siya sa apelyido niya. Giula yung tawag ko sa kanya. Hindi siguro binasa to. Kaya siguro hindi ko na nakikita si Laila De Lima na nagsasalita patungkol ho dito sa impeachment na ito. Kasi baka huli niya na nabasa. Siyempre malaking tiwala may mga abogado rin sa likuran na sumusuporta. Ang tanong, sino bang nagsulat? Sino bang nagdraft ng kanilang articles of impeachment mga kabitaan para ho talaga itong i-endorso at susuportahan nila? Nakakahiya ho. Vice Presidente yung kanilang tangkain na alisin sa pwesto. Yun po yung kanilang pambala, yung kanilang isinulat na walang kakwenta-kwenta mga kabalitaan. Natatawa ako dito. Parang na sila, bye-bye na sila Nangangamoy ng 5 grounds for impeachment laban sa ating PBBM mga kabalitaan. So abang-abangan nyo po, antabayanan nyo po yan kasi pag may kumilos ho dyan, matatanggal ho talaga ito sa pwesto. Itong totoong matatanggal. Pag may kumilos ho, pag nag-file ho ng impeachment complaint sa ating Pangulong Bongbong Marcos mga kabalitaan. So dito na ho tayo nagtapos at kung nagustuhan niyo po itong video presentation ho natin, salamat sa inyo sa mga OFW ho na nanonood. Maraming salamat. Kayo po ang totoong bagong bayani ng ating bansa at yung mga kababayan ho natin, Luzon, Visayas at Mindanao, lahat-lahat na ho na mga nanonood na hindi pa po nakapag-subscribe. Salamat ho ng marami sa inyo. Kung gusto niyo po mag-subscribe, pindutin niyo lang po yung subscribe button at yung notification bell ho natin sa taas. Pindutin niyo lang po para ma-notify kayo agad pag may mga latest uploaded video ho tayo sa Danagan Balita Reaction Video News Update mga kabalitaan. At sa muli, magkikita tayo sa susunod na mga oras dito lamang sa ating munting bahay. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.